Kulang na lang pati buto mapalambot po natin dito sa ating crispy pata. Rinig na rinig nyo naman po kung gaano ka-crispy yung pinakabalat at napakalambot ng pinakaloob. Gamit lang po natin dito yung disposable na kutsara. Wooden spoon nga lang po ito pero nahiwa po natin hanggang sa pinakaloob. Mahihiwalay mo na yung laman sa buto pero kitang-kita nyo naman po hindi ito nag-dry, juicy pa rin po. Tara na po at umpisahan na natin itong gawin dahil sinisigurado ko sa inyo lahat po ng tips at technique na alam ko handang-handa ko sa inyong ibahagi. Para lang po may idea kayo dito po sa aming palengke kapag buong pata po yung binili nyo 250 po per kilo pero kapag pinatanggal na po natin yung parting may kuko katulad na lang po nung cut na gamit ko ngayon 270 pesos naman po per kilo. At bawat isa po nito, lampas lang po ng kaunti sa 1 kilo, nasa 290 pesos po bawat isa ang pagkakabili ko. Then bumibili po ako ng 5 pisong rock salt para po panglinis dito. Bali nirarab pong mabuti sa pinakabalat bago ko po huhugasang mabuti. At tingnan nyo po ito, sa isang side po ng ating pata, pinahiwaan ko po yung mismong balat lang po, pero hindi ko po pinasagad sa bawat dulo. Bakit? Yan po ay para habang niluluto po natin itong pata, hindi po kung saan-saan magkakrak yung balat at buo po yung ibang parte ng balat. Sa paglalaga naman po dito sa ating pata, napaka-importante pong sundin nyo itong ratio na akong ibibigay sa inyo dahil talaga naman pong magiging malinamnam, hindi po maalat at hindi po matabang yung crispy pata na inyong magagawa. Sa bawat litro po ng tubig, maglagay po kayo ng 2 malaking butil ng bawang na pinitpit lang po, hindi na kailangang durugin ng husto, kalahating sibuyas kung medyo malaki, 1 piraso kung medyo maliit, 1 tablespoon ng salt, 1/2 teaspoon ng buong paminta at 1 pirasong dahon ng laurel. Nakadepende pa rin po kasi yung dami ng tubig na ilalagay nyo doon sa gagamitin nyo pong kaserola or kaldero kung gaano po ito kalaki or kalalim. Para sa karagdagan nyo po uling idea, ilalagay ko na po sa bandang dulo nitong ating video yung ating mixture para sa pang-isahang crispy pata at yung sa pang-tatluang crispy pata na ginamit ko naman po ngayon. Ang importante lang po talagang sundin nyo, alam nyo yung pinaka-ratio kung gaano kadaming tubig, gano'n na rin po kadami yung mga sangkap na inyong gagamitin. Then isa lang po natin ito over high heat hanggang sa ito po ay magsimula ng kumulo. After nyan, hinaan na lang po natin sa low heat yung ating kalan. Then ilalagay na po natin ng dahan-dahan yung ating mga pata. Mag-ingat po tayo nang hindi naman po tayo mapaso. Then ngayon, takpan po uli natin at lulutuin or lalagain po natin ito sa loob ng 4.5 oras. Masyado bang magastos sa gaas? Para po sa akin, hindi naman po dahil napakahina lang po ng apoy na ating gamit. Pagkatapos ng 4.5 hours, hahanguin na po natin ito at hahayaan po natin itong lumamig ng husto. Nakikita nyo naman po ngayon, hindi po nasira yung balat ng ating gagawing crispy pata at buong buo po ito. Then hayaan lang po muna natin itong lumamig. After nyan, babalutin naman po natin ito. Then ilagay sa ating chiller ng at least 12 hours para naman po ma-dry up talaga yung ating gagawing crispy pata or ilabas nyo po ito kung kailan nyo po kailangan ng lutuin. After 12 hours, ganito na po yung ating pata. Then ngayon, nagpapainit na po ako ng mantika sa ating kawali. Kapag mainit na po ito, iset na lang po yung lakas ng apoy sa medium heat. Then dahan-dahan po natin ilagay yung ating pata at lutuin po natin ito per side ng 10 minutes. Tingnan nyo po yung balat ng ating crispy pata, wala pong nasira, buong buo po ito, except doon nga po sa ating pinahiwaan sa pinakagilid. Hindi po ito magkakrak kung saan-saan, alam nyo na kung saan lang po may hiwa yung ating crispy pata. Malutong na balat, check, buong balat, check, at ngayon sa pinakaloob. And charan! Heto na nga po yung ating crispy pata recipe.
na alam kong napakarami na sa inyo yung naghihintay. Kung paano ko po ginawa, wala po talaga akong tinagong kahit na anong tips or technique. Ipinakita at sinabi ko naman po sa inyo lahat. Sundin nyo lang po lahat ito, ganun na rin po yung ating mga sangkap. Sigurado akong parehong-pareho po tayo ng magiging outcome. Syempre, para hindi lang po kayo yung masaya, gawin nyo po itong pangnegosyo na talaga naman pong papatok nyong pagkakitaan. Sa pagpepresyo naman po, may idea na kayo kung magkano po yung kilo ng ating karne. Kaunti lang naman po yung mga sangkap na ating dinagdag. Pero I can assure yung mga palalab sa lasa po nito, kahit wala pa po kayong sausawan na gamitin, malasang malasa at napakalinamnam po nito. Gamit lang po yung ating wooden spoon, maboboneless po natin ito dahil mahihiwalay po talaga natin yung pinakalaman sa buto. Isang recipe na naman po na hindi ako sa inyo mapapahiya at siguradong maipagmamalaki nyo rin once na kayo na po yung nagluto.